bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana.
Malaking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo sagana. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Finally po, nandito na ngayon tayo sa unang kwento ng buhay na matutunghayan natin. Sa umagang ito, as promised po, ngayon ang umpisa ng ating kwento ng buhay. At kami pong lahat ay nagagalak at natutuwa na maipresent po ang mga patotoo ng mga kapatiran po natin sa buong linggo na ito kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Pero bago ang lahat po, mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigyan mo na naman po sa amin. Thank you, Lord, sa patnubay po ninyo sa amin sa mga nagdaang araw. Kaya po itong aming offering sa inyo ngayong Lenten season ay naging possible dahil kayo rin po, Lord, ang nagbigay sa amin ng kakayahan, ng kalakasan at karunungan. And we pray, Lord, na ito po ay maka-encourage sa aming mga kapatiran na nandito rin po sa ganitong sitwasyon. Pangunahan niyo po kami, Lord, at samahan hanggang sa matapos po itong pagpapahayag ng buhay ng aming mga kapatiran at pagpapahayag din po ng iyong kabutihan na ginawa sa kanila. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nagbago dahil kay Jesus. Maaring ito'y inyong napagdaanan o kasalukuyang hinaharap. Pwede rin namang mga kaibigan o kakilala ninyo ang nakararanas nito ngayon na nangangailangan ng payo at gamitin itong pamamaraan upang mapalapit sila kay Jesus. Samahan niyo po kaming subaybayan ang storya ng ating mga kapatid na pinamagatan nating kadiliman noon, liwanag ngayon. Magandang umaga po mga kapatid. Alam ko lahat kayo ay naghihintay na po para naman po sa kwento ng buhay dito sa ating Lenten special sa araw na ito. At sa araw na ito po, makakasama natin ang ating kapatid na si Sister Noemi Domingo. Siya po ay from Karangalan Prayer Group. Sister Noemi, bati ka naman sa kanila. Good morning, Jesus. Magandang umaga sa ating lahat, Comfy Family, at sa lahat ng mga nanonood ng morning devotion. Thank you, Lord. Thank you, Lord po.
Sister Noemi, maraming salamat at napaunlakan mo kami ngayon. Kasi alam niyo po, hindi po madali na ipagkatiwala niya yung kwento ng buhay niya. Ito po ay ginawa niya para po magbigay ng glory kay Lord. Sa buong linggo po, ito pong buong linggo na to na may mga nagkaloob ng kanilang mga kwento ng buhay, ang purpose po nito ay to bring glory to God. Ipapakita po kasi dito yung mga magulong buhay na pinag-ahunan sa amin ng Panginoon, sa ating lahat, lalong-lalo na kay Sister Noemi. At sa araw na ito, matutunghayan niyo po yung kanyang kwento ng buhay. Sister Noemi, saan ba nagsimula ang lahat? Paano ba kayo nagkakilala ni brother husband mo? Bali, may auntie po ako na naghahatid ng merienda sa Channel 7. Yung time na yon, yung eye to eye pa noon kay Inday Badiday. So, pag wala po akong pasok, sinasama niya ako doon maghatid ng merienda. Doon po niya ako nakita. Tapos, may pinsan din akong kasama niya sa trabaho. Yung time na nakilala niya ako, tinanong niya kung sino ko, yung pinsan ko, sabi niya. Tapos noon, lagi akong tinatanong. Pero after 1 year, nagkita kami ulit. Matagal kami hindi nagkita, pero lagi niya ako tinatanong doon sa pinsan ko na kinakamusta niya ako, kung saan ako nagtatrabaho, gusto niya akong puntahan. Yun po. Hindi ko po siya pinapansin noon. Lagi akong kinakamusta doon sa pinsan ko. Kasama niya dikit sa trabaho yun yung pinsan ko. Si Ate Josie, kasama niya doon sa mismong area sa engineering department. So, ang nangyari pala, sa unang pagkikita ninyo, ang nasundan yon a year after na. Opo, after year na yon, lagi na siyang nagtatanong doon sa pinsan ko, saan nagtatrabaho, tinatanong po ako kung saan ako nagtatrabaho. Pinupuntahan niya ako, hindi niya ako nakikita doon. Hanggang sa nakuha niya yung telephone number ko sa office na ibigay ng pinsan ko doon, lagi na siya tumatawag. Yun po, doon na nagsimula yung, naging magkaibigan lang po muna kami noon, naging magbarkada hanggang sa nanligaw na po. Hello. Kamusta ka ngayon? Nung mga panahon na yon, hindi naman po kami madalas magkita, pero lagi po kami nagtatawagan. Inaabot po kami na mahabang oras ng aming pag-uusap. Oo, nan-lunch. Ikaw talaga. Okay lang ba? Batid mo ako mamaya. Sige mo, sakto mamaya. Sister Noemi, anong edad ka ikinasal? 22 years old ako, year 1992, nung ako po ikinasal. Yun po, yung time na nakasal na ako, 2 linggo pa lang na kasal kami, doon ko nakilala, doon ko nakita yung tunay na ugali ng asawa ko pagka nalalasing. So, yung time na yun na umiiyak ako noon, na gusto kong nang bumalik sa pamilya ko noon dahil nung kinasal na ako, pinagsisisihan ko noon. Kasi ayoko nung bakit ganito, 2 linggo pala nakakaranas na ako ng pananakit na hindi ko alam pag nalalasing. Ganon pala siya. Ma! Ma! Ano? Pagtimpla mo ako ng kape. Mas may pakiramdam ko. Huwag ka na magdahilan, tumayo ka na. Pagtimpla mo ako ng kape. Huwag ka na magdahilan. Pagtimpla mo ako ng kape. Dalihan mo, tayo dyan. Pagtimpla mo ako ng kape, bilisan mo. Pagtimpla mo ako ng kape, bilisan mo. So, Sister Noemi, nung bago kayo ikinasal, mabait siya. Hindi mo nakita talaga yung ganung pag-uugali. Hindi po. Yun nga po, okay kami nung una, nung nagliligaw pa lang sa akin. Pero nung after na ikasal kami, dun mo pala makikilala yung tunay na ugali ng isang tao. So, yung ina-expect ko na akala ko, okay siya, nung pala hindi. So, talaga pinagsisisihan ko yung time na yon nung after 2 weeks pa lang kaming kinasal, yun, nakaranas na ako ng pananakit, konting kibot mo lang na talagang bigla ka na lang sasapakin, bigla ka na lang sasaktan, or kung may iuutos sa'yo, kunyari may pakukuha sa rep,
na hindi mo agad nasunod, yon babatuhin ka na lang kung ano pwedeng ibato sa'yo, bote or yung bote ng tubig, kung ano pwedeng ibato, nararanasan ko po yun. Yun talagang pinagsisihan ko. Kaya lang, yung time po na yon na ano na po ako hindi po ako, wala akong sinusumbungan na taon sa magulang ko, kaibigan ko, talagang nahihiya po ako sa nangyari yun sa naging desisyon ko Mabuti, Sister Noemi, nung time na nangyari yung sa unang pagkakataon, hindi ka ba nakaisip na umuwi na lang sa inyo? Naisip ko po talaga nagsisi po ako. Sabi ko, gusto ko nga, paano kaya, uuwi ako, nagpakasal na ako, uuwi ako sa magulang ko, gusto ko nang bumalik, total, hindi pa naman ako buntis. Kaya lang, nahihiya naman ako, nagpakasal-pakasal ka, tapos uuwi ka dito. So, tiniis ko na lang po. Talagang akala ko, baka hindi naman na maulit. Nung pala, mauulit pa pala yung mga nangyari na pananakit niya sa akin. Kaya, sunod-sunod po, pinagtiisan ko po talaga yun na hanggang sa huli, nalalaman din ng mga magulang ko. Hindi ko alam, yung pinagsasabihan ko pong pinsan ko, doon ako nagbo-voice out. Na ikukwento din pala, nalalaman din ng angkan ko, yung buhay ko. So, pag sinisita nila ako, hindi na po ako umikibo, umiiyak lang ako. Naahiya akong magsumbong. Ano ang madalas na nagiging dahilan nung pagwawala niyang yun? Yung madalas po, yung unang-una, seloso, kahit na may makausap ka lang or makasalubong, kala niya lalaki mo. Ganun Kahit di mo kilala? Hindi ko po kilala, Yun nga, kahit hindi mo kilala or kilala mo, boyfriend ko na, nakausap mo lang, akala niya meron na kaming relasyon. Kaya pag may nagiinuman sa bahay, hindi po talaga ako nakikiharap. Hindi po, nasa kwarto lang po ako. Pagkautusan lang ako, doon lang ako sumusunod. Meron nga po pagkakataon na hindi ko inaasahan na mangyayari dahil lang po sa sobrang selos ng asawa ko. Hoy, babae. Saan ka galing? Hindi mo ba nakikita? Nagigib ako ng tubig. Sino yung lalaking kasama mo kanina doon? Ano bang pinagsasabi mo, lalaki kasama? Hindi mo ba nakikita? Pagod na pagod akong kakaigib. Lalaki mo yun eh. Ano lalaki pinagsasabi mo? Umamin ka na kasi. Diyos ko. Kaya gusto mo nag-iigib doon eh. Para Alam magkita mo, kayo eh. Hindi lang alam mo, uminom, maglaseng. Pero ako pagod na. Umamin ka na. Hindi mo nga ako tinutulungan. Umamin ka na. Yun lang gusto mo. Ang alam mo lang, maminta. Umupo ka rito. Lalaki mo yun eh. Gusto mo bang patayin kita? Ma, kanina pa kita inuutosan bumili ng alak. Pambihira ka naman. Alas 2 na madaling araw. Di mo ba nakikita? Buntis ako. Saan mo ko pa hanapin ng ganitong oras? Matutulog na ako eh. Bitawan mo nga ako. Ang sakit. Ibili mo ako ng Ano ba? alak. Matutulog na nga ako eh. Pag sinabi kong ibili mo ako ng alak, Aray ko! ibili mo ako ng alak. Bitawan mo! Yung asawa ko, kahit na buntis na ako, nararanasan ko pa rin akong naibabalya niya. Kahit akala ko nga na makukunan ako yung time na buntis ako dun sa panganay ko. So, ganun po siya pagka nakakainom. Yung bang pag kinontra mo, halimbawa, umuwi siya na nakainom at nagpapabili ng alak. Pag sinabi ko, huwag ka na uminom, tama na, lasing ka naman na. Pagka ginanon niyo po, yun, ano niya na po ako, nasasaktan niya ako. Ang gagawin ko, Ayaw niya na susunod, sinasaway siya. Ayaw po niya nung kinokontra siya.
Kailangan susundin mo. So, ang gagawin ko, bibili naman ako ng alak. Pagka yung may time na pag nakabili ka na ng alak at may iuutos sa'yo, pag hindi mo agad nasunod, kunyari may ginagawa ka, naglalaba ka, or pag inutusan ka, pagka hindi ka agad sumunod, may ininom siyang alak, ibabato niya yun sa'yo. So, wala ka talagang kailangan, pag inutusan ka, susunod ka Susunod kaagad. ka So, talaga. maraming beses na sa tuwing makakainom yung asawa ko, ganun ang nangyayari. Pre, wala na tayong pulutan, pre. Bus na. Ha? Bibili mo nga kami ng pulutan? May ginagawa pa ako. Kakalagay ko lang ng pulutan dyan. Lubos na agad. Sabi ko, bili mo kami ng pulutan. Pinapaya mo Nakikita, yata may ako kay ginagawa kumpare. ako. Di ba pwedeng sandali lang? Tatapusin ko lang to. Saglit lang naman. Pre. Pinapaya mo kay kumpare. Pre. Huwag ka makailang. At umabot na sa sukdula na talagang hindi ko na nakaya yung ginagawa niya sa akin. Yun yung time na pinadampot ko na po siya talaga sa pulis kasi buhay ko na po yung nakataya doon eh. Muntik niya na ako mapatay kaya humingi na ako ng saklolo noon. Tumakbo na ako ng presinto noong time na yon. Sister Noemi, nung napakulong mo siya, gaano katagal yun? Na nasa kulungan siya? 2 buwan po si Sir Rian. 2 buwan lang? Pinalabas din siya? Yun nga po, provision lang po. Pagka inulit pa niya ako ulit saktan, pwede siyang damputin ulit ng pulis. Ganun po yung niya. Yung kondisyon sa Temporary pagkakalabas lang. niya? Opo, temporary lang yung laya niya. Parang nagpiyansa lang po siya doon eh. Tumigil po ba? Hindi rin po eh. Wala nga rin pong pagbabago. Akala ko nga po magbabago. Tuloy-tuloy pa rin po yun, yung pananakit. Kahit alam niya na... Opo, binabantaan pa nga po ako na sabi niya, bago mo ako maibalik doon, papatayin muna kita. Yun po yung lagi niya sinasabi sa akin. Nakita na naman kayo, no? Anong pinagsasabi mo magkikita? Sino naman yan? Yung lalaki mo na binulungan mo kanina. Anong lalaki na naman? Yan ka na naman kung ano-ano mga pinagsasabi mo Huwag ka sa akin. na magmaang-maangan pa. Anong maang-maangan? Yung binulungan mo kanina. Sa akin, may iaabot lang sa akin yun. Yan ka na naman eh. Bago ka pa kinabangan ng iba, papatayin muna kita. Ma! Paano yan? Itong nanay mo eh. May lalaki. Ano? Ma, tumakbo ka na! Yun nga po, noong time na hinabol niya ako ng saksak, tumakbo na po ako noon, tapos dumiretso na ako ng presinto at inireklamo ko na po siya agad. So, Sister Noemi, yun na yung pangalawang pagkakahuli sa kanya. Opo. Sa after nun, ano na nangyari sa'yo? Di wala na rin yung asawa mo sa bahay. Opo, yun yung time na lumipat na ako ng bahay, naghanap ako ng mauupahan. So, doon na po nagsimula yung panibagong buhay ko noong time na nakakulong yung asawa ko. Nakilala ko si Sister Tess, yun po yung inupahan kong bahay sa may Karangalan sa may Buenas. Yun po, yung time na nagkakwentuhan po kami, tapos Christian pala, nagustuhan ko. Tapos nga, niyaya na niya ako mag-prayer meeting, tapos fellowship. Lagi na po ako sumasama noon. Buti na abutan mo pang bakante yung apartment namin. Naku, oo nga po eh. Sa totoo lang, ang tagal ko na talagang naghahanap ng apartment. Salamat nga at ako nga po ang nakakuha ng apartment po na ito. Yun nga po palang nasa t-shirt ninyo. Ano po yan? Ito? Kumpanya po ba yan? Hindi. Church namin to. Church. Ang ibig sabihin ay Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Baka interesado ka. Oo. Pwede ka umattend. Prayer meeting? Naku, gusto ko yan. Talaga ba? Kailan po yan? Tuwing Biyernes. Naku, attend ako dyan. Sige po, sasama ako dyan. Salamat po ha. Sige, God bless. Sige po, thank you po. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko,
Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hiling ng puso ko. Sa aking pag-ibig mo, ang lalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hiling ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Magandang pag-usapan yan, Sister Noemi, nung naka-attend ka na ng prayer meeting. Ano yung naging experience mo? Yun nga po, yung unang pagkakataon na niyaya na nga ako ni Sister Tess sa fellowship, yung time na first time ko pong umattend noon, umiiyak po ako noon. Mula umpisa hanggang matapos, wala pa naman nakakakilala sa akin noon. Talaga pang magang-maga po yung mata ko. Natouch po ako dun sa mga comfy song nyo. Talagang yung puso ko talaga, may halong, basta galak na galak po ako noon na sa sobrang, kahit na masama ang loob ko noon, napapagaan niya dahil doon sa kanta. Pero umiiyak po ako noon, nung time na, maraming beses din po yun pagka every time na umattend ako ng fellowship, Sister Rhea, talagang hanggang sa unti-unti, nawala na, gumaan na yung pakiramdam ko, yun sa puso ko. So kahit Nawala saan yung prayer meeting doon sa Kaintano, umaattend nina-attendan na po mo. ako ng prayer meeting. Kasi naghahanap ka na nga no? Kasi kailangan ko po yun parang yung nagbibigay ng kalakasan ko, yung mga sakit ng loob ko sa asawa ko. Yun po. So after nun, Sister Noemi, di nakulong siya, Gano'n siya katagal nag-stay this time, yung pangalawa, sa kulungan? 9 months po. 9 months siya nakulong. So, Yun yung attend ka ng attend na noon. Within that 9 months, opo, nagkaroon ka na ng relasyon kay Lord. Opo, yun. Yung time na nakakulong yung asawa ko, yung time naman na unti-unti nakikilala ko si Lord, unti-unti na talagang yung mga salita na napakikinggan ko, na talagang tumitimo sa puso ko, sa isip ko. Hanggang sa time na nakalaya after 9 months, doon na nagsimula na natuto ako magpatawad. Natuto kong malaki ang ibinago, naging improvement dahil doon sa salita ng Diyos, sa pag-attend ko sa confi, sa prayer meeting, sa fellowship, talagang marami siyang binago sa buhay ko. Talagang... So, nung lumabas yung husband mo, bumalik siya sa'yo. Opo. Tinanggap mo? Pinatawad ko po. Pinakiusapan ako ng anak ko na, sige, sabi ko, pinatawad ko naman na papa mo. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Bye. God bless. God bless mga kapatid. Thank you, Lord. See you next week. Minister Elmer, bless na bless ako sa word ngayong gabi.
ayoko naman na ako lang makapakinig ng salita ng Diyos. Baka pwede naman bumisita ka sa bahay namin para makausap mo yung aking brother husband. Kasi medyo may problema kami. Medyo seloso, tapos ayaw kong payagan sa mga ganitong gawain. Kahit saglit lang, kape-kape, ganon, kwentuhan. Kung okay po sa inyo, Pwede Minister. naman, pwede naman. Sige po, Minister, tara na po. Tara. Ito pala yung asawa ko, Minister Elmer. Saan ka galing? Gabi na. Galing kami sa prayer meeting. Ito nga pala si Minister Elmer. Good evening, brother. Siya yung nagmi-minister sa amin sa prayer meeting na pinupuntahan ko. Minister Elmer, upo ka po Salamat, muna. salamat. Magtitimpla lang ako ng kape. O kayo na pong bahala. Saglit lang po, Good ha? evening, brother. Pastor ka ba? Anong pinaggagawa ng asawa ko dyan? Christian worker ako eh. Bali, nagpe-pray meeting kami. Yun. Minsan, sama ka kay Sister Noemi para makita mo rin yung ating gawain. Ay, alam mo, parang hindi para sa akin yung prayer meeting na yan eh. Ganon din ako dati eh. Akala ko sa mga mababait lang din ang prayer meeting eh. Minister Elmer, maiwan ko muna kayo, ha? Kayo na munang bahala, Salamat, ha? salamat. Thank you, Lord. Ganyan din ako dati eh. Nung hindi pa ako mati ng prayer meeting. Pero nung sinubukan ko umattend isang beses, nakita ko yung kagandahan ng gawain ng Diyos. Minsan, brother, samahan mo si Sister Noemi para makita mo rin kung ano ba yung ginagawa sa gawain sa Panginoon. Makita mo yung pagpapala ng nakikinig ng salita ng Diyos. Sige, susubukan ko. Oh. Magkape ka muna dyan, pare. Oh, brother, try mo minsan para makita mo rin yung gawain natin sa Panginoon. So, ang nangyari, Sister Noemi, nagsama ulit kayo sa isang bahay dahil pinatawad mo siya eh. Opo. Yun yung time na hindi po ako tumigil na umattend ng prayer meeting noon. Nung one time na sinabihan ko si Brother Elmer na, alika, daan ka muna, magkape ka. Tinibrihan ko na agad si Brother Elmer na... Dahil nagagalit pa rin siya eh, di ba? Kinokontra po niya ako noon. Ba't ginagabi ako sa pag-attend ko ng prayer meeting? So, hindi ko po siya pinapakinggan. Hindi ako natatakot. Binabantaan din niya ako noon. Bahala ka, basta ako a-attend ng prayer meeting. Kahit po nagagalit siya, hindi ko po siya sinusunod. Basta sa prayer meeting po ako uma-attend. Hindi po ako natatakot sa banta niya. Kasi alam ko si Lord ang kasama ko noon. Kaya nawalan na po ako ng takot noon mula nung nakilala ko si Lord. Kaya kahit anong bata nung asawa ko, si Lord ang aking sandata nung time na yon. So yung time na bumalik nga, after prayer meeting, sabi ko kay Brother Elmer, daan ka muna, magkape ka. Sharean mo ng Word of God yung asawa ko. Yun nga po, nagkausap sila nung asawa ko. Nung isang beses, nagsabi na lang po yung asawa ko na, pwede ba akong sumama? Na oo naman, sabi ko. Yun, nagsimula na sumama na mag-fellowship. Ilang beses din po yun eh, na umattend ng fellowship. Si Pastor Fred pa nga po yung laging na-assign doon. So, nakakakwentuhan din ni Pastor Fred. Tapos, nakakita rin po niya na, yun nga, kumakanta din po siya kasi, kaya nag-love offering pa nga pa sa church na sa fellowship. Yun po, pagkatapos nun, akala ko tuloy-tuloy na po. Pero may nangyari pa rin po na hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng problema nun. Bumalik na naman yun sa dati. Nasaktan din niya ako nun. Ayusin mo naman magbasahe. Basahe na lang, di mo pa magawang tama? Anong oras na kasi? 4:00 na. May pasok pa ako mamaya. Para sana kahit isang oras lang makapahinga ako. Ang dami mo namang dada. Basahe na lang. Itong babaeng to. Basahe na lang. Di pa magawang tama.
yan? O, kamusta? Ma, asan ka? Nandito sa bus. Bakit? Ma, nasan ka, Ano ma? sa'yo? Ba't umiiyak ka? Mama, si Papa. Anong papa ko? Bakit? Mama, si Papa wala na. Anong pinagsasabi mo? Wala na. Wala na siya, ma. Paano nangyari yun? Mabiglaan, ma. Di ko alam. Sorry, ma. Yung ma, wala na siya. Nasaan ko ngayon? Nasa bahay ako, ma. Nasa bahay ako. Asan ka na ba? Pumunta ako. Umuwi ka na dito, ma. Umuwi ka na. Kinuha na siya ni Lord, tapos yung pagliligtas niya na hindi ko rin po, siyempre wala naman po talaga nakakaalam na tayong lahat, kung yung oras natin, siguro yun yung time na siguro oras na rin ng asawa ko. Nalungkot din po ako kasi siyempre pangarap ko po talaga na makasama ko siya sa gawain, na mag-serve din siya kay Lord. Yun po, talagang nalungkot din po ako kahit papaano. At the same time po na yung pagliligtas po ni Lord sa akin na talagang kumilos po. Kaya po talagang si Lord lang po talaga ang nakakaalam po. Na kung sakaling uulit na naman Nga po. yung pananakit sa'yo, sabi mo nga baka mamaya ikaw nang magkasala sa Panginoon, ano? Saka po. Yung sakali man pong maulit naman po yung pananakit sa akin, siguro hindi na rin niloob ng Panginoon na magkasala po ako ulit kasi baka kung ako po yung Hindi na kayanin hindi siguro na this kinaya, time, baka ano? mapatay ko po yung asawa ko. Oo. Ganun po. Kaya si Lord pa rin po ang Amen. kumilos. Okay. So, ganun man po yung naging sagot sa panalangin ni Sister Noemi. Sabi nga niya, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Nakita rin po niya yung pagliligtas nga sa kanya ng Panginoon. So, Sister Noemi, alam mo ba na sa mga panahon na ito, kahit merong mga Christian na wife, meron pa rin dumadanas ng kagaya nung dinanas mo. Ano naman ang maipapayo mo sa kanila? Maaaring hindi yan yung asawang nananakit, yung iba kasi yung asawang sumakabilang bahay, di ba? Magkakaiba lang ng pero the same yung pain at saka yung mga hurt na nararanasan ng mga may bahay. Anong pwede mong maipayo sa kanila? Siguro po, si Saria, yung isang unang-una po talaga, hindi po ako bumitiw, hindi ako humiwalay sa Panginoon, hindi ako tumigil ng pag-attend ng prayer meeting, hindi ako tumigil ng pakikinig ng salita ng Diyos. Siguro yun yung naging kalakasan ko, yun yung naging buhay ko, na talagang parang, kasi pag wala ka po sa ganung gawain, talagang manghihina ka. Salamat na lang sa Panginoon, yung pananampalataya ko sa Panginoon, yung tawag doon, hindi ako humiwalay, hindi ako tumigil ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun yung pag-attend mo ng prayer meeting. Yung iba kasi yung pag nakakapag-aral ka ng salita ng Diyos, yung mga sinishare ng mga pastor, ng mga minister, na talagang yun po yung magiging buhay mo, kalakasan, yun yung magiging guide mo sa buhay eh. Kahit anong problema dumating sa buhay mo, hindi ka manghihina. Yun po, talagang huwag ka lang po talagang susuko, huwag kang hihiwalay. Magbasa ka lagi ng Bible, si Lord laging kausapin mo, may maliit man problema o malaki. Kay Lord ka pa rin aasa. Wala ka talagang ibang aasahan, hindi ka pwedeng umasa sa magulang mo, kapitbahay mo, kaibigan mo. Kay Lord ka lang talaga lalapit. Kay Lord ka lang talaga sasandal, kahit anong mga trials, anong mga pagsubok. Si Lord lang po talaga. Amen. Thank you, Lord. So, mga kapatid, Sister Noemi, maraming salamat sa pagkakatiwala mo sa amin nitong kwento ng iyong buhay. At we hope and pray, mga kapatid, na sa lahat po ng mga dumadanas kagaya nung kay Sister Noemi, nawa po, ang amin naman pong purpose sa ginawa namin ito ay para po ipakita po sa inyo ang kaya pong gawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Kaya thank you, Lord, Sister Noemi, sa pagbahagi mo ng iyong buhay dito sa GMJ. Thank you, Lord po.
Nung mga panahon na yon, hindi naman po kami madalas magkita. Ipagtimpla mo na nga ako ng kape. Ngayon na. Tapos gusto kong magkape. Tumayo ka na dyan. Nangako eh. Magtimpla ka na ng kape. Ngayon na. Gusto ko na nga magkape. Ikaw na. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Pagtimpla mo ako ng kape. Ngayon na. Ma, saglit. Saglit. Teka. Amin ka! Pre, wala tayong pulutan, pre. Wala na. Bakit pagbilimuhan mo na kami ng upuan? Anong... Papatayin muna kita. Sabi mo! Kasi sabi ko sa'yo, tawagin ko si Ian. Ayusin naman. Ay, sorry. Buti, Buti ko nakakuha nito. Ano, Jess? Ano? Buti ko nakakuha. sabi ko na nga, nasa likod na lang ako ng camera lang eh. Sige, kaya mo yan. Okay, kaya ko po ito. Ano yan? Comfy ba yan? Comfy? Diyan ka nagtatrabaho? Ay, hindi ito trabaho. Ito yung pangalan ng church namin. Ang ibig sabihin niya is charismatic outreach. Charis ano? Pag kasi kayo tawawa, tatawa ko eh. Wala akong tumatawa sa amin. Okay. Sana lang. Tinabot mo pang bukas. Ay, okay. Alam mo dyan, magandang nare-record niya sa bloopers. Maaga din ano siya na. Pakinggan mo ko. Ikaw na kaya kung siya pumasok. So, ikaw na kaya? Bakit ako magsalita? Kaya nga... Bagay, Dan. Magsalita ka na. Tinabutan mo pang... Bakante. Foundation Incorporated. Baka interesado ka. Ano siya sa ito? Buti nabutan mo pang... Ano, Jess? Dinggin mo, Jesus! Huwag mo kaya. Pakisali. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Bye-bye. God bless. Ba si Papa? Ano si Papa mo? Wala na siya pa. Wala na siya. Sinabi, pagbili mo kami ng pulong pa. Pre! Ngayon naman po, ang tabayanan natin ng isang manggagawa na naman po natin na magpapatuloy po ng ating pag-aaral para sa ating Lenten Special, Christ's Resurrection. Purihin ang Panginoon. Magandang araw po mga kapatid. Napakaganda pong pagkakataon na maging bahagi ng inyong pagninilay-nilay. Sama-sama nating pagninilay-nilay ng makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. So, salamat sa Diyos. Sa 1 Corinthians 15:3-4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka at dakilain. I-bless mo po ang iyong padalang salita sa amin na magipong pagpapala sa aming lahat na nakikinig, O Lord. At salamat po sa mga katotohanang iyahayag mo. Matuto po kami at mapagpala, maluwalhati ka, in Jesus' name. Amen. So, magandang umaga po muli, mga kapatid. Pinakamahalagang aral
na tinanggap ni San Pablo na ngayon ibinabahagi niya sa atin. Hindi lamang basta mahalaga, kundi pinakamahalaga. Yung kamatayang, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. So, hindi nyo ba na puna, ang lahat ay naganap bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan? Yun ang mahalaga. Lahat ay naganap bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Lahat ng kilos ng Panginoong Hesus nung siya ay magkatawang tao ay ayon sa kasulatan. Lahat ay pawang pagsunod sa Ama na nagsugo sa Kanya. Lahat ay nakatakda. Mula sa paglilihi ni Birhing Maria hanggang sa pagkapanganak. Alam niyo ba na maging ang tirahan ng Panginoong Hesus ay nasusulat? Kaya siya tinawag na Nazareno. Yun ay nakatala sa Matthew 2:23 na sila ay nanirahan sa Nazaret upang matupad ang nasusulat na siya ay tatawaging Nazareno. Nakakagulat na mga katotohanan. So, naway maliwanagan tayo. So, pinakamahalagang aral, namatay si Kristo at muling nabuhay. Hindi lamang basta mahalaga, kundi pinakamahalaga. At kung hindi namatay si Jesus, walang kaligtasan. At kung wala ang muling pagkabuhay, walang kabuluhan ang kamatayan, maging ang pagkalibing ni Jesus. At kung wala ang muling pagkabuhay, wala ang simbahan. So, ganun kahalaga yun. Kasi ang resurrection, yan ang central truth ng ating Christian faith. Yan nakabatay ang ating pananampalataya. At yan yung cornerstone, pinakapundasyon ng simbahan. Kaya pagka wala ang resurrection, wala rin, hindi rin tayo magtitipon-tipon. Alam nyo ba kung ilang beses na binanggit sa New Testament ang resurrection? 100 times. Ganyan kahalaga yan. At ang nakatutuwa, sa napakasimpleng paghahayag ni San Pablo, na ipahayag niya ang buong katotohanan. Ang sabi niya sa 2 Timothy 2:8, alalahanin ninyo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David, ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balita na aking ipinangangaral. So, simple-simple ang pagkapahayag, pero buo, lahat ay naipahayag. Mula sa angkan ni David, sa makatwid, si Jesus ang Mesiyas, ang muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yan ay isang katotohanan na hindi po pwedeng baliwalain. Yan ay napakaraming ebidensya. Maraming nagpapatotoo. Hindi lamang yung empty tomb, kundi sa napakaraming beses niyang pagpapakita sa kanyang mga tagasunod. Sa Acts 1:3, ang sabi ron, matapos siya na ay magbata, matapos na siya ay mamatay sa krus, siya ay napakita sa kanyang mga alagad. Napakita sa kanyang mga alagad at sa loob ng 40 araw, siya ay matyagang nagturo sa kanyang mga tagasunod tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa gayon, napatunayang siya, si Jesus, ay buhay na buhay. Kaya bagamat marami, hanggang sa ngayon, marami pa rin hindi naniniwala sa resurrection. Alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit maraming hindi naniniwala sa resurrection? Kung ano ang dahilan? Fake news. Pagka binasa nyo yung Matthew 28:11, alam nyo yung mga bantay na naka-assign doon sa libingan ng Panginoong Hesus, nung mawala ang bangkay ng Panginoong Hesus at nabuhay na mag-uli, nag-report yung mga bantay sa mga saserdote doon at sa mga matatanda ng bayan. Nang malaman ng mga matatanda ng bayan na nagpapako sa Panginoong Hesus, na ganun nga ang nangyari, nagkaroon ng emergency meeting at nagkasundo sila na kanilang upahan o i-bribe yung mga gwardya na ang sasabihin ng mga gwardya habang sila'y natutulog, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw yung bangkay ni Jesus. At ang tala ng Matthew 11,
Matthew 28:11. Hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin ang umiiral na balita sa kalipunan ng mga Hudyo na hindi totoo ang resurrection. So, grabe ang fake news mga kapatid. Mag-ingat tayo dyan. Handaan natin, sa pagmamahal ng Ama kay Jesus, hindi niya pinamalagi ang kanyang bangkay sa libingan upang maagnas o mabulok. Ayon sa Psalm 16, verse 10, na pinatotohanan ni San Pablo, na ang sabi ni San Pablo, si David na sumulat ng Psalm 16 ay namatay at nalibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Kaya ang tinutukoy ni David sa Psalm 16, verse 10 ay walang iba kundi si Jesus, na hindi na natili ang kanyang body sa libingan upang mabulok, bagkos siya ay muling nabuhay. Amen? Bagamat kung meron mang again sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, meron rin namang mga nalulungkot, nahapis, nawala ng pag-asa dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Pero hindi dahil sa sila ay against o laban sa muling pagkabuhay, kundi talagang wala silang kaalaman. Katulad ng dalawang alagad na naglalakad patungo sa road to Emmaus. Sila ay naglalakad at sinabayan sila ng Panginoong Hesus. At yung dalawang alagad na galing ng Jerusalem, nakakita sa lahat ng pangyayari. Lungkot na lungkot at ikinukwento sa Panginoong Hesus ang nangyari. At ang sabi ng dalawang alagad, si Jesus pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Kaya lang nakita nila ang kamatayan at bagamat marami ang nagpapahayag sa kanila na si Jesus ay muling nabuhay, pero hindi sila makapaniwala. Pero tandaan mo, hindi excuse sa Panginoong Hesus ang kawalan ng alam. Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa dalawa, kaya hahangal ninyo. Bakit hindi ninyo mapaniwalaan ang mga sinabi ng mga propeta na ang Mesiyas ay kailangang magbata ng mga ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? So, hindi natin masisisi yung dalawa kasi nung panahon na yon, bago pa man na resurrection, wala namang mga historical fact upang magbigay kasiguruhan sa muling pagkabuhay. Ang tanging presente ay ang mga inihula ng mga propeta, ang mga inspired prophecy, inspired word of God. Alam naman natin ang nakakaunawa lamang ng salita ni Lord yung mga tunay na umiibig sa Diyos at natutong magpahalaga sa kanyang mga utos. Yun lamang yung nagkakaroon ng tinatawag na illumination. Yung tinatawag na katulad ng mga ipinapahayag ni Sister Ria sa morning devo, doon sa ating Good Morning Jesus na discernment, illumination, discernment, na ang sabi ng Panginoong Diyos, mula sa kadiliman ay sisilay ang liwanag. Kaya ang Diyos din ang nagbubukas ng ating kaisipan upang matuto tayo maliwanagan sa mga katotohanan. Amen? At kahit na nga yung mga nagpapahayag, kahit na yung mga propetang nagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sila mismo sinuri nila ang mga katotohanan ito kung kailan at papaanong magaganap. At ang Espiritu ni Kristo mismo ang nagpahayag sa kanila na itong panahon natin ang lahat ng kaganapan at kay Kristo. Amen? Pero tanda mo, lahat sa kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Lahat ng ito ay isinulat para sa ikatututo natin. Diyan tayo ngayon umahatak ng lakas at pag-asa. Wala na rin tayong maidadahilan kasi kumpleto ang Bible natin. 66 na maliliit na aklat, pawang katotohanan. Wala tayong pwedeng isa-isang tabi. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Hesus doon sa dalawang alagad na walang kasama ng Panginoong Hesus nung nabubuhay pa si Hesus, pero walang alam sa resurrection. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kay hahangal ninyo. Huwag ka magulat doon sa ganong salita na kay hahangal ninyo. Kasi kahit si Pedro man, na number 1 na alagad ni Jesus,
nung ipinapahayag ng Panginoong Hesus yung kanyang kamatayan, na siya ay ibibigay sa mga matatanda ng bayan, mga punong saserdote at mga eskriba, at dadanas ng matinding kahirapan hanggang siya ay ipapatay. Alam mo, nung ipahayag ng Panginoong Hesus yan, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi. At sinabi ni Pedro, wag na pong itulot ng Diyos, pero hindi dapat mangyari sa inyo yan, Panginoon. Alam mo, ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, lumayo ka, Satanas. Hindi sa Diyos ang iniisip mo, kundi sa tao. Hadlang ka sa aking landas. Kaya wag kang magulat kung masabihan man ng Panginoong Hesus nang napakahangal ninyo yung dalawang alagad. Meron talagang top side si Hesus. Meron talagang kabagsikan ang Panginoon. Pagka hahadlang sa panukala ng Diyos ang iniisip ng tao, talagang gano'n kumangusap ang Panginoon. Yung mga Parisoyo nga, nasabihan ng Panginoong Hesus na mga lahi ng mga ulupong eh. Pero dito, sa dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, sabi ng Panginoong Hesus, kaya hangal ninyo. Ipinaliwanag din naman ng Panginoong Hesus yung mga katotohanan tungkol sa Kanya. Mula sa mga kautusan ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Sapagkat ang buong Biblia, walang nilalaman kundi si Jesus. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang buong kasulatan. Sa pag-asang din dyan ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng yan, ako ang ipinapatotoo. Ayaw nyo namang lumapit sa akin. So, si Jesus ang laman ng buong Biblia, mga kapatid. Kaya, alam nyo ba kung gaano kalayo ang distansya ng Emmaus sa Jerusalem? 11 kilometers. At sama-sama silang naglakad ron. Yung 11 kilometers na napakalayong lakbayin, naglalakad lang, yun ay nagsisimbolize ng napakalayong kalagayan ng maraming tao. Malayong kalagayan, malayong paglalakbay na dahil sa kawalan ng pagkakilala sa Kanya. Malayong paglalakbay dahil sa hindi paniniwala sa mga kasulatan. Pero ang sabi ng Biblia, ipiniliwanag ng Panginoong Hesus ang lahat ng tungkol sa Kanya. Mula sa kautusan ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Malamang nagsimula siya sa Genesis. Sa Genesis 3:15 kasi, ipinapahayag na kung papaanong ang babae, ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay palaging mag-aaway, laging maglalaban. Pero tinitiyak ng Biblia na ang ulo ng ahas ay wawasakin ng binhi ng babae. Katagumpayan yan, mga kapatid. So mula Genesis, Deuteronomy, Isaiah, lahat mula sa aklat ni Daniel, kay Zechariah, lahat yan ay naglalaman ng mga inihula ng mga propeta na sa kasalukuyang panahon ay patuloy na inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Biblia. Amen? Kaya wala tayong maidadahilan. At alam niyo ba na maging ang mga sinabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang 7 last word, ayon sa nasusulat bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Sa John 19 verse 28 hanggang 29, upang matupad ang nasusulat, sinabi ni Jesus ang ganito, ako ay nauuhaw. So, upang matupad ang nasasaad sa kasulatan. Kaya lahat sa buhay ng Panginoong Hesus, sabi nga ni Pastor Alex Cabay nung aming prayer meeting nung nakaraan sa Illinois, sabi niya, hindi lamang naman namatay si Jesus sa krus, kundi lahat sa buhay ng Panginoong Hesus ay pawang pagsunod sa Ama. Lahat ng kilos, pananalita at gawa ay pawang nasusulat. Lahat ay ayon, nangyari upang matupad ang nasasaad sa kasulatan. Upang ang lahat ay manalig
na si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Bilang pagpapatibay sa pagpapahayag ni San Juan de Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Sa Luke 23:27 hanggang 28, marami ang sumusunod sa Panginoong Hesus. Kasama ang mga babaeng nag-iiyakan, nananaghoy, at nananaghoy. Lumingon ang Panginoong Hesus at sinabihan yung mga babae, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang inyong iyakan, ang inyong tangisan ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. So, huwag ninyo akong tangisan. Ang inyong iyakan ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Ngayon, sa ating pagninilay-nilay sa Kwaresma, mga kapatid, unawain mo na ang Kwaresma ay hindi panahon ng paiyakan. Ito ay hindi panahon ng kalungkutan. Hindi panahon ng pagdadalamhati. Ang panahon ng mahal na araw ay panahon ng reflection, meditation. Nilay-nilayin mo. Hindi basta lamang naganap, hindi sarsuela ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa krus. Lahat yan ay naganap upang matupad ang mga nasasaad sa kasulatan para sa ikabubuti natin na inabot ng mga huling panahon. So, reflect, meditate sa lahat ng gawa ng Panginoon. Sa Revelation 1:18, nagkaroon ng vision si John the Beloved. At nakita niya si Jesus sa maringal na kalagayan. Iba, hindi niya maipaliwanag. At siya'y napayuko at nagpatira pa. Pero ipinatong ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay kay Juan de Bautista, kay John the Beloved, na may akda ng revelation. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni John at ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang muling nabuhay. Masdan mo, ako ay namatay at ngayoy buhay na buhay at hindi na daranas na kamatayan magpakailanman. Nasa kapangyarihan ko ang kamatayan at maging ang buhay. So, mga kapatid, nawa itong Kwaresmang to, maintindihan nawa natin na walang dapat na ikalungkot. Ang lahat ay naganap ayon sa nasusulat. Lahat ay naganap upang matupad ang lahat ng nasasaad sa kasulatan. At yan lahat ay naganap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay hindi lamang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos, kundi si Jesus din ang lahat ng katuparan ng mga isinulat ng mga propeta mula sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at maging sa aklat ng mga awit. Kailangang mabuksan ang ating mga kaisipang lahat. Purihin ang Panginoon. In Jesus' name, manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa iyo sa maikling oras ng paghahayag. Nawa po ay magipong kapakinabangan sa lahat ang mga nabitiwang salita. Hindi naman po sa akin, kundi ako'y nakaasa sa pagtuturo ng iyong Espiritu. Thank you po, Lord, na magamit mo ako sa umagang ito. Purihin ka at dakilain, O Lord, lahat ng aming narinig. Magipong parangal sa iyo, O Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.